Salamat sa Panginoon. Magandang umaga po sa bawat isa sa atin dito. Magandang umaga rin sa mga magbubukas pa. Magandang Diyos sapagkat ngayon ay araw ng Lunes. Bagong pag-aaral. Tuloy-tuloy ang ating pag-aaral. Puri ng Panginoon. At nasa kalahati tayo ng John. Yung John, nasa kalahati na tayo. Kaya, magpasalamat pa tayo sa Panginoon at patuloy tayo mag-pray. Tayo muna umawit ng lumalapit. Siya sa atin mo. Praise God, hallelujah. Siya sa atin mo, Jesus, ang puso ko. Sa kasalanan, nagawa laban sa'yo. Yes, Lord. Nagtatapat, sumasamo, tumutulog sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking. Isa pa, mula sa umpisa. Ang puso ko sa kasalanan, nagawa laban sa'yo. Nagtatapat, sumasamo, sa banal ng trono. Di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Lumalapit, hallelujah. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o ang for the last time. Lumalapit tayo lahat. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Ay nakamtan ko, ay nakamtan ko, o aking Jesus. Minsan pa, ay nakamtan ko, ay nakamtan ko, o aking Jesus. Hallelujah. Praise God. Lord, salamat sa inyo, Panginoon. Ama, sa umagang ito, hihingi po namin ang iyong patnubay. Tulungan niyo po kami, kayo po magsalita sa amin, kayo po ang makita, Panginoon. O Diyos, kayo ang aming pastol, kayo ang aming pag-asa. Kung wala po kayo, wala po kami. Ang dahilan kung bakit kami nabubuhay ay dahil sa inyo, Panginoon. Sa oras ito, hihingi po namin ang iyong pagsama, Holy Spirit. Tulungan niyo po kami. At nawa ay magkaroon kami ng
pangusap na nagmumula sa inyo. Bawat isa po sa amin na maintindihan po namin ang aming pinag-aaralan. Kayo po ang aming pastor at ibinibigay niyo ang buhay niyo sa amin. Kaya pagpalay mong oras na ito, Ama, kayo po ang maitaas, madakila, maparangalan, mapaluguran. Salamat po sa inyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po ang ating Diyos sa umagang ito. Good morning po sa bawat isa na kasama po namin sa FB Live. Good morning po Brother Alan Rocreo, Sister Gina Yen, Sister Morena Mateo, Sister Anita Katembung, Brother JC Gardose, Brother Alfred Calusin, Sister Crisel Centeno, good morning po. Brother UDG Velasco at Sister Samantha Francesca Perez, good morning po. Man, salamat sa Panginoon. Okay, nandun pa rin tayo sa The Good Shepherd. Yun ang babasa ng ating text ko. Amen. Ang text po natin mga galing sa John 10:10 to 11 at ang topic po natin ay The Good Shepherd Part 6. Verse 10, dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. 11, ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Amen. Praise God. Marahil sa ating pagbubulay-bulayan ngayon ng ilang minuto, magkakaroon sa atin ng pangungusap. Ipag-pray natin yan. Kasi kung ikaw ay may pagkatawag sa pagiging leader o pagiging pastor at hindi ka pa handa, ay talagang magiging mahirap para sa iyo. Kasi sabi sa ating talata sa John 10:11, sabay-sabay tayo lahat, bagkasin natin, Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Yes. Amen. So, dito, sinabi ng Panginoon, sino nagsasalita dito? Ang Panginoon, si Jesus. Sino raw ang mabuting pastol? Si Jesus. Dito, tahasan na sinabi ng Panginoon, may pag-amin, ako ang mabuting pastol. Pag sinabing mabuti, eh talagang kaangkop na dito yung salitang responsible. No? Diba? Ako ang mabuting pastol. Talagang pag yan ay binabanggit, talagang wala kang katatakutan. Kaya alam nyo ba yung awit na, ang Panginoon ang aking pastol, hindi na ako mangailangan. Basahin natin, Psalms 23 verse 1. Diyan lang tayo iikot. Psalms 23, tsaka sa Epeso at sa Ezekiel. Pakibasa. Buksan nyo na yung mga verse nyo, ihanda nyo para less sa oras. Awit chapter 23, verse 1 to 6. Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Verse 2, pinapahimlay niya ako sa luntiang pastulan at inaakay niya sa tahimik na batisan. 3, pinapanumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. 4, dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan pagkat ika'y aking kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sanggalang. 5, ipinaghahanda mo ako ng salo-salo na nakikita pa nitong mga kalaban ko. Sa aking ulo, langis ay binubuhos. Sa aking saro, pagpapalay lubos-lubos. 6, kabutihat pag-ibig mo sa akin hindi magkukulang. Siyang makakasama ko habang ako'y nabubuhay. At magpakailanman sa bahay ni Yahweh mananahan. Okay. 5 and 6 ulitin mo.
sa verse 5 and 6 po, ipinaghahanda mo ako ng salo-salo na nakikita pa nitong mga kalaban ko. Sa aking ulo, langis ay binubuhos. Sa aking saro, pagpapalay, lubos-lubos. Okay, sadyan ka lang. Anong ibig sabihin? No? Na sinasabi ni David, siya ay ina-anoint. No? Bine-bless. Kaya, yan ang ating pastor. Tuloy. Verse 6, kabutihat pag-ibig mo sa aki di magkukulang. Siyang makakasama ko habang ako'y nabubuhay. Okay. So, dito, ay kabutihan mo sa akin ay hindi magkukulang. Ibig sabihin, ay talaga makita natin, ang ating pastor ay responsable. Talagang pinakikita niya ang mabuting tagapanguna, tigapag-alaga, tigapagpakain. No? Kaya pag hindi handa ang isang pastol at kabaliktaran, nagkukulang sa pag-ibig, nagkukulang sa lahat, ang tawag doon ay irresponsableng pastol. Tuloy. At magpakailanmay sa bahay ni Yahweh mananahan. Yun. Kaya purihin ng Diyos. Kasi tayo lang ang pastol na talagang hindi mananatili sa ating kulungan. Tayo ay isang dadalhin sa bahay ni Yahweh. No? Yan ang pinakamaganda. Alam niyo mga tupa, dapat lang yan sa kulungan. Tayo lamang ang mga tupa na talagang ini-invite niya at tatahan sa bahay niya. Tayo lamang, nare-realize nyo ba yun? Naiisip nyo ba yun? Dapat tayo nasa kulungan. Pero tanging tayo lamang ang mga tupa na inaanyayahan niya sa kanyang sariling bahay. At doon daw tayo tatahan. Amen? Alam niyo ba, hindi yun ordinaryong salita? Isang pribileyo natin yun. Kasi bakit? Tupa lang tayo eh. Tayo ay inaalagaan lang eh, kung tutuusin. Pero iba ang Panginoon. Tatahan daw tayo sa bahay ni Yahweh. Kaya, kung sa verse 1, ano sabi doon? Sa 23 verse 1 ng awit, si Yahweh, ang aking pastor. Si Yahweh ang aking pastor, hindi na ako magkukulang. So talagang, diyan makikita mo, no, yung ating shepherd, yung ating pastor ay responsible. Kung meron mga driver na walang ingat, talagang pawara-wara, ang tawag namin doon ay responsible driver. Idiot. Pero pag ang leader o shepherd ay talagang hindi nagkukulang, talagang sinusustain niya lahat ng pangangailangan, ang tawag doon ay responsible shepherd. Amen? Kaya kung babalik tayo sa ating teksto, sa 11, John 10:11, ulit-ulit, recite natin. Ako ang mabuting pastor. Inaalay ng mabuting pastor ang kanyang buhay para sa mga tupa. Amen. So, doon muna tayo sa ako ang mabuting pastor. Mamaya tayo bumaba sa inaalay. No? Kaya, ako ang mabuting pastor. Naalala niyo ba ang mga Israel nung sila'y pinahihirapan ng mga Ehipsyo? Ano sabi niya kay Moises? Moises, nakita ko ang aking bayan na pinahihirapan. Nakita ng Diyos na pinahihirapan niya yung kanyang bayan. Kaya, pumunta ka sa Ehipto. Kay Paraon, palayain mo ang aking bayan. Kaya, talagang tumpak. Ako ang mabuting pastor. Amen? Kaya sa 103 ng awit, verse 8, verse 8 to 10 na lang. 103,
Awit 103, verse 8 to 10. Si Yahweh ay mahabagit mapagmahal. Hindi madaling magalit, wagas ang pag-ibig. Okay, pause lang. Biruin niyo mga kapatid. Sino raw ang wagas ng pag-ibig? Si Yahweh. Wagas ang pag-ibig. Pag sinabing wagas, ay talagang totoo. Walang halong pakunwari. Pagkukunwali, wala. Totoo. Wagas ang pag-ibig. At hindi raw madaling magalit. Yun ang leader. Hindi yung pag nagkamali ang tupa, batok, hampas, itsapera ka muna. Hindi. Malumanay siya. Wagas ang pag-ibig eh. Yan ang qualification ng shepherd, ng leader. Dapat wagas ang pag-ibig. Kasi in contrast, no, kabaliktaran doon sa hindi tunay na shepherd, na pastor. Di ba? Sa mga tulisan at pagnanakaw. Hindi tunay na pastor. Kaya, ang isang maganda na mauunawa natin, yung ating shepherd, yung totoong pastor natin ay wagas ang pag-ibig. Hindi madali magalit ko. Kaya ang kuntupa ay nagkakamali. Ibig sabihin, mahaba ang pasyensya niya. Alam nyo, mga kasama ko dito, darating ang araw, magiging shepherd din kayo. Magiging leader din kayo. Dapat tandaan nyo na, hindi magadaling magalit. Wagas ang pag-ibig. Pero hindi naman ibig sabihin na pag nagtaas ang Moses, hindi na wagas ang pag-ibig. Ibig sabihin, ginatawag ka. Kasi pinaka-mahalaga sa lahat, wagas ang pag-ibig. Kahit sa bahay, yung ama ng tahanan, pag hindi wagas ang pag-ibig, ay kawawa ang pamilya. Ano ang tawag sa ama o ina na walang pahalaga sa membro ng pamilya, sa mga anak? Irresponsable. Sa ama na walang pakialam sa mga anak, puro sugal, babae, bisyo. Anong klase mga bisyo yan? Pag hindi inuuna ang mga anak, anong tawag doon? Irresponsable. Gusto niyo ba na mga ganong mga makasama? Yung ganon? Angel, gusto mo ba na ganong kasama? Hindi mo alam? Oh. Diba? Pag nagpakabaya sa anak, hindi niya pinapakain, bahala siya sa buhay niya. Ang pag-aaral ay bahala siya sa buhay niya. Ang tawag doon ay irresponsable. Alam niyo, pagdating ng araw, mananagot tayo sa Panginoon. Bakit? Pinagkatiwala lang sa atin yan eh. Amen? Kaya, balik tayo ulit sa ating minabasa sa awit, Sister Cathy. Verse 9, 102 verse 9. Banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim. Yaong taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Okay, importante rin to. Hindi mapagtanim. No? Pag hindi naghugas ng pinggan, tandaan mo yan. Tandaan mo yan. Hindi ka nakakain. O kaya, magpapagawa ko ng bao. No, lilinisin mo yung bao, doon ka kakain sa bao. No? Hindi nagtatanim. Yun ang qualification ng leader, ng shepherd. Kasi siya ang totoong pastor. At ang totoong pastor, ayan ang tutularan natin. Amen? Tuloy. Verse 10, di katumbas ng pagsuway kung siya ay magparusa. Hindi tayo sinisingil bagamat tayo may sala. Amen. Mahaba pa yan. Basahin nyo. No? Hindi katumbas ng pagsuway kung siya'y magparusa. Anong ibig sabihin? Pagsasabihan ka muna. Mga nanay, tandaan nyo, hindi palo kagad.
diplomasya, kausapin. Daniel, Sing, Angel, no? Kausapin niyo muna. Huwag hataw kagad. Kasi bakit? Hindi ka tulad ng pagsuway kung siya'y magparusa. Ganon ang may relasyon. Pero pag wala kang relasyon, kung iturin mo siya, alipin. Estranghero. No? Dati yung mga old school na mga tatay, dudurayan. Pag tinawag ka, at natuyo yung dura, hataw, palo. Grabe doon. Ang Panginoon natin, hindi katulad ng pagsuway kung siya'y magparusa. Amen? May malasakit. Anong ibig sabihin? May pagmamahal. Amen? Kaya kung babalik tayo sa 23, verse 1 ng awit, hindi na ako magkukulang. Ibig sabihin, talagang pagmamahal, pagpapakain, pag-aalaga, ay sapat. Praise God. Meron tayong ganyang ama. Meron tayong ganyang pastol. Amen? Hindi ba kayo natutuwa? Na hinanap pa tayo kung saan-saan? Pag hindi ganyan ang qualification ng pastor nyo, ay ipag-pray nyo. Kasi yan ang qualification ng good shepherd. Amen? Kaya balik tayo sa text, sa ating uli. 10:11. John 10:11. Ulit-ulit natin. Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Amen. Kaya kung babalikan natin yung Ezekiel, chapter 34, verse, 11. I-ready nyo na yung Isaias. Yan ang susunod. Ezekiel chapter 34 verse 11 to 12. Ito ang pinapasabi ng Panginoong Yahweh. Ako mismo ang maghahanap at mag-aalaga sa aking mga tupa. 12. Kung paano hinahanap ng pastol ang tupa niyang nawawala, gayon ko hahanapin ang aking tupa. Kukunin ko sila saan man sila itinapon noong panahon ng kanilang kasamaan. Amen. Kaya, dito makikita nyo, kung babasaan natin yung buong Ezekiel, ano ang hinanakit ng Panginoon sa mga shepherd, sa mga pastol? Alam nyo kung ano? Responsable sila. Pinabayaan nila ang mga tupa. Kaya ang Panginoon, masama ang loob sa kanila. Papalitan sila kasi hindi sila naging mabuting pastol. Pinabayaan nila ang tupa. Nakalimutan nila, meron palang totoong nagmamayari. Sino yun? Yung totoong pastol. Kaya etong totoong pastol, na nakatingin mula sa langit, nakasubaybay, na yung kanya mga pinagkatiwalaan ay responsable. Tinitingnan niya kung sila ba ay nag-aalaga, kung sila ba ay nagpapakain, hinahanap ba nila yung mga tupa? Responsable. Kaya pag irresponsable sila, nagagalit yung totoong shepherd, yung totoong pastol. Alam niyo ba mga kapatid, sagutin ko kayo sa Panginoon. Ang unang magagalit dito, pag pinabayaan ko kayo, hindi asawa ko, hindi ang pamilya ko. Kung sino man ay magalit sa akin, pero ang katotohanan, kayo mismo, lahat kayo, sagutin ko kayo sa Panginoon. Kung meron mga pastor dito na nakikinig, malaki ang pananagutan natin sa Panginoon. Pag ang isang tupa ay nawala at hindi mo hinanap, liable ka pagdating ng panahon. Amen? Amen. Kaya ipag-pray natin yung mga ating mga pastol, yung ating shepherd, yung ating pastor. Pag-pray natin na maging totoong pastol, na maging mabuting pastol. Hindi ako galit, nagpapaliwanag lang ako. Nilalagyan ko lang ng diin para lubos nating maunawaan. Amen? Amen. Kaya, balik ulit tayo sa text natin.
John 10:11, recite. Ako ang mabuting pastol, iniaalay ng mabuting pastol. ang kanyang buhay para sa mga tupa. Okay, kunin natin yung inaalay. Inaalay daw yung kanyang buhay. Ibig sabihin, ang inaalay niya, hindi kotse, hindi damit, hindi bahay, no? Hindi pinansyal, salapi. Hindi, yun ang inalay ng mabuting pastol. Ang inalay niya ay buhay. Buhay, mga kapatid. Kaya kung hindi pa ganyan ang qualification mo, hindi ka pa handa, at hindi buhay ang inaalay mo, hindi ka tatagal magpastor. Amen. Kasi ang mabuting pastor natin, buhay ang binigay niya. Hindi yung mga bagay na nakikita. Ano ang mahalaga? Buhay o pagkain? Buhay. Hindi pagkain ang inalay niya, kundi buhay. Anong ibig sabihin? Kaya alam niyo, may mga pastor na wala ng pangarap. Pag sinabi ko walang pangarap, ay talagang ang focus niya ay nasa mga tupa. Hindi siya nangangarap ng yumaman. Ang focus ng kanyang isipan ay mapangalagaan, mapakain, para ano? Para healthy. Sing healthy. Amen. Just healthy. Huh? Daniel, healthy raw. Kaya ano sabi kay Pedro ng Panginoong Jesus? Pedro, John chapter 21 verse 15, iniibig mo ba ako na higit sa mga ito? Opo, Panginoon. Pakanin mo ang aking tupa. Pakanin mo ang aking mga tupa. At muling inulit ulit, Pedro, iniibig mo ba ako na higit sa mga ito? Opo, Panginoon. Alagaan mo ang aking tupa. At pangatong beses yung tinanong, iniibig mo ba ako na higit sa mga ito? Nalungkot si Pedro. Bakit? Gustong matiyak ng Panginoon na hindi na siya tatakbo. Kung iniwan niya ang Panginoon noon, nung hinuli, pinahirapan, anong ginawa niya? Itinatuwa niya ang Panginoon. Gusto matiyak ng Panginoon kay Pedro, Pedro, bumawi ka sa akin. Kung 3 beses mo akong pinagkanulo, 3 beses mo rin aminin sa akin, mangako ka na hindi mo iiwan ang aking mga tuba. Yan ang ating pastol. Yan ang mabuting pastol. Hindi iniiwan ang mga tupa. Hindi yung pagbasaya lang, pag maraming pagpapala, pagsagana, nandyan. Pero pag nag-aaway-aaway na, nagkagata na, pag sinisilip na siya, pag sinisilip na yung pastol, umaalis. Ang mabuting pastol, nananatili. Kasi bakit? Ang inaalay niya yung kanyang buhay sa mga tupa. Pag sinabing inaalay niya yung kanyang buhay, do or die na yan. Ang mamatay ng dahil sa'yo. Alam niyo ba yun? Kaya pag sinabing, ako ang mabuting pastol, mga kapatid, pinatunayan niya ng Panginoon. Isaiah 53 verse 5 and 6. Isaiah 53 verse 5 and 6. Isaiah chapter 53 verse 5 to 8. 6. 6. O sige, 8 na lang, 8. Verse 5. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. 6. Tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad. Ngunit ipinataw ni Yahweh sa kanya ang kaparusahang tayo ang dapat tumanggap. 7.
Siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit hindi kumibo kahit isang salita. Tulad ay tupang nakatakdang patayin, parang korderong hindi tumututol kahit na gupitan, at hindi umiimik kahit kaunti man. 8. Nang siya'y hulihin at hatulan upang mamatay, wala man lamang nagtanggol sa kanyang kalagayan. Siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. Amen. So, siya'y binugbog. Mga kapatid, yan yung inaalay yung kanyang buhay. Anong ibig sabihin? Bago kayo masaktan, yung leader muna. Bago kayo masaktan, yung shepherd muna. Siya'y binugbog. Dapat sinong bubugbugin? Kayo. Kayo ang mukhang punching bag eh. Kayo ang bububugin. Pero sinong binugbog? Yung ating mabuting pastol. Para daw tupa na hindi kumikibo. Bakit? Inaalay niya yung kanyang buhay para sa tupa. Ano ibig sabihin? Para ang tupa ay magkaroon ng buhay. Amen? Kaya anong gusto kong ipanawa dito? Sakripisyo. Ang isang mabuting pastol, nagsasakripisyo. Kaya minsan, isusubo na lang, ibibigay pa. Amen? Ipapakain na lang sa pamilya, ibibigay pa. Bakit? Siya ang mabuting pastol. Hindi pwede sa pastol na puro nakatikom. Ha? Hindi pwedeng ganito. Kailangan ganito. Amen. Ganito dapat. Kasi mabuting pastol. Ang iniisip mo kapakanan ng mga tupa. Amen? Yan ang mabuting pastol. Bago kayo masaktan, pastol muna. Kaya nagbabantay siya eh. Kaya sabi sa Psalms 23 verse 4, dumaan man ako sa lilim ng kamatayan, wala akong katatakutan. Bakit? Nandiyan na pastor ko eh. Sino yung pastor natin? Nasa ating katauhan na ngayon. Nandiyan ang pastor ko. Bakit? Bakit wala akong katatakutan? Alam ko, hindi niya ako pababayaan. Amen. Nawanuhan niyo ba yung ating mga pinag-uusapan, mga kapatid? Kung gaano kabuti ang ating pastor. Akala mo pinabayaan ka? No, hinahanap ka. Akala mo hindi ka pinapansin? No, pinapahalagan ka. Dumaan man ako sa lilim ng kamatayan, yet do I walk to the valley of death, I will fear no evil. Wala akong katatakutan. Bakit? Alam ko, binabantayan ako ng aking pastol. Amen. Amen? Kaya nga siya may tukod eh. They rod and they stop. They comfort me. Papaluin niya pag merong lobo. Pag ikaw ay naliligaw, pahuhulog na sa bangin, kakalawitin ka niya. Kaya may baloktot sa dulo. Kakalawitin ka niya sa leeg. Saktong-sakto yun. Huwag kang gagawa, Diyos. Saktong-sakto yun. Bakit? Baka maligaw ka na naman eh. Kasi isa sa mga personality ng tupa, ignorante. Madaling maligaw, madaling madaya. Madaling paasahin, asa ka pa. Nanuhan niyo ba ako, kapatid? Kaya sabi, wala akong katatakutan. Kaya sabi sa 23 verse 1 ng awit, ang Panginoon ang aking pastor, hindi na ako magkukulang. So, ibig sabihin, sapat sa pag-aalaga, sa pagpapakain, sa pagbabantay, sapat. Sa pag-aalaga, sa pagpapakain, sa pagbabantay, sapat. 24/7 binabantayan kayo. Alam niya pag pumapatak ang luha mo. Alam niya pag ikaw ay nakahiga at pumapatak ang luha mo. Alam niya ang damdamin mo. Sensitive siya sa feeling mo. Amen? Yan ang mabuting pastol. Efeso 5:2.
Efeso 5:2. Efeso chapter 5 verse 2, mamuhay kayong puno ng pag-ibig tulad ni Kristo. Dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, inialay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog sa Diyos. Amen. Mabuhay daw. Tularan niyo si Kristo. Bakit? Naging mabuting pastor. Inaalay niya yung kanyang buhay. Alam niyo ba yung nagdo-donate ng dugo? Donate blood. Save life. Yung ibibigay, kukunan ka ng dugo para mabuhay yung pinagbibigyan mo. Ganon. Ang ibinigay ng mabuting pastor, buhay, dugo, para tayo ay mabuhay. Amen? Kaya, kung ang isang pastor ay hindi ganyan ang pananaw, hindi siya tatagal. Kailangan ang mabuting pastor, patay na sa sarili. Bakit? Katulad ang ginawa ng Panginoon, iniaalay niya yung kanyang buhay. Ibig sabihin, hindi na siya nabubuhay sa sarili niya. Ang Panginoong Jesus, iniaalay niya yung kanyang buhay, ibig sabihin, inuutos ng Ama na bigyan niya ng buhay ang mga tupa. Nasa kanya daw ang buhay. Amen? Ganyan kabuti yung ating pastor. Ako ang mabuting pastor at iniaalay ko ang ano daw inaalay? Aking buhay. Hindi buhay ng kaibigan. Hindi buhay ng asawa, hindi sariling buhay ng pastor. Mga kapatid, kung hindi ganyan ang mga pastor nyo, ngayon pa na, mag-pray na kayo. Huwag nyo susuwagin. Ibig sabihin, mag-pray kayo na ganyan ang maging qualification ng isang pastor. Pag sinasabi ng pastor na wala na siyang pangarap, ibig sabihin, hindi ibig sabihin na masama mangarap. Ibig sabihin, wala na siyang hinahangad para sa sarili niya. Ang kapakanan ng tupa ang kanyang iniisip. Mga magulang, ganyan ba kayo? Mga magulang, mga kapatid, ganyan ba kayo? Dapat meron tayong ganyang mentality. Ang kapakanan ng mga tupa ang iniisip natin. Kumain na ba siya? Yaan mo yun, mataba naman yun. Nakauwi na ba siya? Hayaan mo yun, matigas naman ang ulo niya. No, hindi ganyan. Hindi ba, pag nagkamali yung mga tupa, tabas ka agad. Buti na lang, hindi nagsimba. Nasisira ang araw ko pag nakikita ko yun. Kailangan maging mabuting pastor tayo. Good shepherd. Alam nyo, ang tatay ko, tsaka ang Pastor Masareto, ang tatay ko, pag hindi pa kami umuwi, naalala ko ang ate ko, high school siya, hindi naman naglakwat siya, may pinuntahan lang, umuwi niya ata, 7 ng gabi, ang uwian 4:30. Nung unang panahon, ang mga tatay, malapad ang sinturon, malapad. Tinutupi pa yun. Babaluktutin para maging doble. Pinalo yung ate ko. Bakit? Kasi nag-alala siya eh. Dapat ang mga pastol, ang mga shepherd, nag-aalala. Kahit ano pa ang ugali niya. Mga kapatid, gusto kong ihabol to. Ang kabutihan ng pastor, sabi niya, balik tayo, ako ang mabuting pastor. Doon lang tayo. Nung sinabi ng Panginoong Jesus, ako ang mabuting pastor, hindi siya nakabase sa mabuting tupa.
Hindi siya nakabase sa masamang tupa. Bakit? Kasi katangian niya yun eh. Nature ng Diyos yun. Siya ang mabuting pastol. Bakit? Ano sabi sa Mateo? Chapter 5 verse 45? Mateo chapter 5 verse 45. Mateo chapter 5 verse 45, upang kayo'y maging tunay na mga anak ng inyong Ama na nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang araw sa mabuti, gayon din sa masasama, at nagpapaulan siya sa mga matuwid at sa mga di matuwid. Amen. Hallelujah. Mga kapatid, yung ating pastor, yung shepherd, likas ang kanyang kabutihan. Hindi nakabase yung kanyang kabutihan sa masama o sa mga matuwid. Kasi nagpapasikat siya ng araw sa masama at sa mabuti. Nagpapaulan sa masama at sa mabuti. Hindi sa mabuti lang. Mga kapatid, hindi sa mabuti lang. Kahit sa masama, nagpapaulan siya. Nagpapalabas siya ng oxygen. Nagpapalabas siya ng hangin. Amen? Yan yung nature ng ating shepherd. Yan yung nature ng ating pastor. Kaya mabuti ang ating pastor. Amen? Na-appreciate nyo ba yun? Amen. Ulitin ko, na-appreciate nyo ba yun? Kung halimbawa wala na oxygen dumating sa'yo, ubos ang pera mo. Araw-araw, every 2 days, naka-oxygen ka. Alam niyo ba ako, nung nilagyan ako ng oxygen sa ilong, kada ubos ng tangke, bayad. Kaya ganyan kabuti ang ating pastor. Pasalamatan natin na meron tayong pastor na mabuti. Kaya, tama, tumpak ang sinasabi sa Awit 23, verse 1. Si Yahweh, si Yahweh, ako ang mabuting pastor, hindi na ako magkukulang. Sabihin nyo nga, si Yahweh, Aking pastor, hindi na ako magkukulang. Isa pa, si Yahweh ang aking pastor, hindi na ako magkukulang. Verse 2. Ano sabi doon? Verse 2. Pinapahimlay niya ako sa lumpiang pastulan. Ibig sabihin, no? Nadyan, kumakain ka na panatag ka. Alam nyo, mahirap yung kumakain ka na nag-aalala. Pero ikaw, panatag ka. Nakakakain ka na, secured ka. Payapa ka. May kapahingahan ka. Amen? Amen. Kasi mahirap yung kumakain ka. Miski totoo, wala kang gana kumain eh. Bakit? Nagkaalala ka eh. Nag-iisip ka eh. Baka bukas wala na akong kainin ha. Tipirin ko nga to. Misa naman, kumakain ka pero ang daming problema. Hindi ka makakain. O naalala mo yung kagalit mo. Hindi ka makakain. Kaya dapat lumaya tayo sa ganyan. Di ba sabi ko sa inyo kahapon? No, magpatawad tayo. Bakit? Pinalalaya mo ang sarili mo sa Kanya. Amen? Kaya napakahalaga yun. Ano yung verse 3? Pinapanumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Amen. Pag nanghihina ka, papalakasin ka niya uli. Ano yan? Panunumbalik daw. Panunumbalikin daw yung kalakasan. No, pag nanghihina ka, saan magpapalakas sa'yo? Talaga nga naman, hindi na magkukulang. Amen. Pati kalakasan, ibinibigay. Amen? Kaya, ano ang matutunan natin sa ating pinag-aaral? Sarami doon ka sa harapan. Sabihin mo yung mga puntos natin. Yung tatlong pinasulat ko sa iyo. Number 1, value the shepherd's life. 2, Number 2, trust your shepherd. 3, follow the shepherd's path. yun, diyan ka lang. Ano ibig sabihin? Value the shepherd's life.
Kung walang umalis. Ayun pa, kaya umalis. Ano ibig sabihin nun? Pahalagaan nyo yung buhay ng pastor. Mga kasama ko, mga kapatid ko, mga kapakumanan ng palataya, ipag-pray nyo ang mga pastor. Huwag puro sarili nyo. Ipag-pray nyo sila. Pahalagaan nyo yung buhay nila. Kasi tinawag sila ng Panginoon. Hindi madali magpastor. Yes, hindi madali. Alam nyo ba pag umiyak ang pastor? Hindi nyo alam. Dahil hindi siya makapagsabi. Tahimik na lang siya. Umaawit siya mag-isa. Hindi niya alam kung anong nararamdaman niya. Hindi niya alam kung anong pinagdadaanan niya. Kaya sabi sa number 1 na puntos natin sa Rami, Value the shepherd's life. yun. Value the shepherd's life. Pahalagaan niyo mga kapatid. Ipag-pray niyo sila na, Lord, palakasin mo ang pastor ko. Amen. At kung meron naman kayo, huwag niyo siyang kalimutan, Pastor, kumain ka na ba? Hindi, asarap na kayo po sa bahay. Kumain na ba si Pastor? Isipin niyo rin siya. Amen. Amen? Number 2, Trust your shepherd. yun ang pinakamahalaga sa lahat. Magtiwala kayo sa inyong pastor. At kung pastor naman, tiyakin nyo, nakatiwala kayo. Amen? Tiyakin nyo, nakatiwala kayo. Na talagang hindi kayo magpapabaya. Kasi nga, si Yahweh ang aking pastor, hindi na ako magkukulang. Tiyakin nyo na hindi kayo nagkukulang. Baka mamaya busog na busog kayo. Ang mga tupa nyo pala, gutom na. Nalipasan na kumain. Amen? Tiyakin nyo. Kaya, mga batid, ito ang pinakamaganda sa lahat. Ang gusto ng Panginoon, magtiwala tayo sa Kanya. Kung ikaw man ay dumadaan sa lilim ng kamatayan, tiwala ka pa rin. Amen. Amen? Wala akong katatakutan. Ibig sabihin, tiwala ka pa rin. Amen? Trust. Ano sabi sa 1 Peter 5:7? Cast all your cares upon Him and He will care for you. Amen. Basahin nyo ngayon, pahabol. Mr. Rami, bago tayo sa point number 3. 1 Peter 5:7. Ipagkatiwala mo sa Panginoon. 1 Peter 5:7. 7. Ipagkatiwala nyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat Siya ay mapagmalasakit sa inyo. Amen. Ipagkatiwala nyo. Mga batid, huwag nyo nang kunin pag pinagkatiwala nyo. Ipabayan nyo sa Kanya. Bahala sa dumiskarte. Ang mahalaga, nagtitiwala ka sa Kanya na hindi Kanya pababayaan. Amen. Na hindi Kanya pababayaan. Alam mo, pag hindi siya nagpadala kagad, pag nag-pray ka, hindi siya humiling kagad, hindi siya tumugon kagad. Alam mo, tiwala ako sa Panginoon, may ginagawa siya. Amen. Tahimik lang ang ating pastor, ang shepherd. Pero ang mahalaga, kumikilos, hindi nagpapabaya. Maingay nga. Wala namang pakialam. Puro ingay lang, puro bibig lang. Ang mahalaga, kung minsan hindi nagsasalita yung ating shepherd, yung ating pastor, dahil siya yung mabuti, ang mahalaga, tiwala ka sa Kanya. Amen. Na hindi Kanya pababayaan. Sabi niya kay Isaiah, ako isa sa iyo, huwag kang matakot, ililigtas kita, hindi kita pababayaan. Amen. Magtiwala ka lang. Tiwala lang. Ano yung Number 3, follow the shepherd's path. Amen? Para hindi kayo naliligaw. Sunod-sunod dyan. Ang nasa una, yung ating pastol. Para hindi ka naliligaw kung saan-saan. Sundan mo lang yung dinadaanan niya. Dahil hindi kayo dadalhin sa kapahamakan. Sundan mo lang. Huwag kang gumawa ng sarili mong daan. Huwag kang gumawa ng sarili mong diskarte. Amen? Banggitin mo nga, bago ko makalimutan, yung batch 1 tsaka batch 2. Ano ba yung mga ugali ng tupa? Dahil dapat pagtiisan ng pastor. Sige. Mga ugali ng tupa. Masunurin, matulungin, magalang, nagpapasakop, nagpapahalaga, mapagmahal,
matiisin, maunawain. Yun lang po yung iba. Okay. Yan yung batch 1. Ang sarap mabuhay. Amen. Ang sarap mabuhay pag ganyan ang member mo. Pag ganyan yung mga tupa mo, haba ang buhay ng pastor. Now, kung gusto nyo mamatay kagad ang pastor nyo, ganito ugaliin nyo. Next. 1. Masuwayin, matigas ang ulo, ayaw mapagsabihan, nagmamagaling, magaling, maramdamin, palasagot, madahilan. Yun. Kung gusto nyo matapos kagad ang buhay ng pastor nyo o ng shepherd nyo, ganyan ang gawin nyo ugali. Now, ito tanong ko bago tayo umawit. Saan dun ang ugali nyo? Number 1. Ay, batch 1. Ba't yun daw? Saan dun ang inyong personality and character? Amen? Kaya magpasalamat tayo sa Panginoon sapagkat mabuti ang ating pastor. Basta, for the last time, minsan pa, bagitin natin yung 11 ng John 10. Ako ang mabuting pastol. Iniaari ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Amen. Dumalapit siya sa atin. Ang puso ko sa kasalanan nagawa laban sa'yo. Sumasamo, tumulog sa harap ng banal ng trono. Lumalapit, lumalapit, di man karapat dapat sa kabanalan mo. Iyayat kawan, kapatawaran sa'yo. Ay nakamtan ko, o aking. Lumalapit for the last time. Hallelujah. Lumalapit. Hallelujah. Di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Iyayat kawan, kapatawaran sa'yo. Ay nakamtan ko. Lumalapit isa pa nga. Hallelujah. Lumalapit. Di man karapat dapat sa kabanalan mo. Yes, Lord. Biyayang kawan, kapatawaran sa'yo. Ay nakamtan ko, o aking Jesus. Ay nakamtan ko. Ay nakamtan ko, o aking. Minsan pa ay nakamtan ko. Ay nakamtan ko, o aking Jesus. Pasalamat na tayo sa ating mabuting pastor, the shepherd of our life. Yes, Lord, the good shepherd of our life. Hallelujah. Praise God, Sir God. Glory, glory. Salamat po aming Panginoong Jesus. Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Salamat sa inyo sa umagang ito, sa inyo pong mga kapahayagan sa amin. Nilangin ko, Panginoon, na kami nga ay magampanan ang aming bahagi, Panginoon. Tulungan niyo po kami na ang aming po mga kaibigan, mahal sa buhay, ay aming pangunahan or iabot sa ang salita ng Diyos sa kanila at tulungan niyo po kami na maalagaan sila, Panginoon. Dalayan ko rin, Panginoon, bilang mga tupa kami, Panginoon, ay gawin mo pong ganap, Panginoon. Kami po ay hayaan po ninyong lumago ng patuloy, Panginoon, at maging masunurin, O Diyos, at madaling maturuan, Panginoon. Tulungan niyo kami, Panginoon, na maging katuwang ng aming pastor, Panginoon, hindi, Panginoon, isang pabigat, O Diyos. Maraming salamat sa inyo, Panginoon, at kayo po ang patuloy na gumawa sa aming buhay sa maghapong ito. Sa inyo pong papurit pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.
Good morning po. Isang Lunes po ng umaga ngayon kay Ate Che Pimentel, Liway Anorico, Sister Rochelle Nopre, Mercedes Tangilan, Auntie Sali Laksige, Julio Sales, Annabel Husay, Mary Chris Claudio, Pastor Jojo Terwell, Elenita Aranduque, Faustina Rubero, Kuya Ryan Kwasay, Jocelyn Tica, William Villacorta, Sandy Trips, Josefina Lumapad, Pastor Bert Salarda. Good morning.